loob sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Lubimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaking sangkot sa illegal hydraulic mining arestado sa South Cotabato. Most wanted person sa kasong rape nasa kote sa Ormoc City. At lalaking patungo sa ng Siargao, arestado matapos mahulihan ng illegal na droga. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang lalaki sa ikinasang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega sa lalawigan ng Palawan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Eloisa Beredo. Arestado ang isang pasahero patungong Siargao matapos mahulihan ng and Detection Group Palawan Provincial Field Unit katuwang ang iba pang unit ng pulisya sa Purok Gumamela, Barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan noong ika-29 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilalang sospek na si alias Boy Muslim, 56 anyos, residente na nasabing barangay. Batay sa ulat, pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit ang operasyon kasama ng Regional Intelligence Division 4B at mga kasapi ng Provincial Intelligence Unit Palawan Police Provincial Office, First Palawan Mobile Force Company at Bataraza Municipal Police Station. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na nilagdaan ni Honorable Paz Soledad B. Rodriguez Cayetano, Executive Judge ng Regional Trial Court Palawan noong ika-28 ng Agosto taong kasalukuyan. Nakumpiska mula sa sospek ang mga sumusunod na ebidensya, isang caliber 45 arms core pistol na may serial number, 2 magazine at may 19 na bala ng caliber 45, 2 caliber 38 revolver na walang serial number at may 15 na bala, isang olive green na slim bag, isang como green slim bag, isang olive green pouch at iba pang drug paraphernalia. Ayon sa CIDG, ipinaunawa sa sospek ang kanyang mga karapatan bago dinala sa kustodiya ng CIDG Palawan Provincial Field Unit para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagpapatupad ng Oplang Paglalansag Omega sa Palawan ay patunay na patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na pagmamay-ari ng baril at paggamit ng droga. Ipinapakita nito ang determinasyon ng CIDG at ng iba pang unit ng Philippine National Police na tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa mga komunidad lalo na sa lalawigan ng Palawan. Malinaw na naipapamalas ang pagsasabuhay ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. sa masinop na pamamahala, pagtutok sa partikular na krimen at pananatili ng seguridad ng komunidad.
sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa batas at tamang proseso, lalo pang napagtitibay ang tiwala at suporta ng publiko sa kapulisan. Mula dito sa Palawan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng iligal na droga sa ikinasang search warrant operation ng kapulisan sa bayan ng Cabugao, Ilocos Sur. Magbabalita dyan si Patrolman Dennis Carinal. Ang aktado isang high-value drug personality sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad dakong alas 2:30 ng tanghali, ito lamang August 29, 2025, sa Barangay Pila, Cabugao, Ilocos Sur. Kinilala ni Police Major 1 GRM Magay, hepe ng Cabugao Municipal Police Station, ang suspect ni Salias Leon, residente ng Barangay Pila, Cabugao, Ilocos Sur, na itinuturing na high-value individual sa talaan ng mga otoridad. Sa naturang operasyon, nasamsam mo ng suspect ang 5 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng inihinalang shabu na may kabuuang bigat na tinatayang 1 gramo. Ayon sa mga otoridad, ang halaga ng naturang illegal na droga ay humigit kumulang 6,800 pesos. Ang lahat na nakumpiskang ebidensya ay sinilalim sa tamang dokumentasyon at inventaryo. Samantala, ang suspect ay kasalukuyan na sa kustodi ng Cabugao PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Ang agarang pagkakaresto sa nasabing suspect ay nagpapakita ng maigting na pagpapatupad ng 7-point agenda ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nortatis Jr., partikular sa mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Arestado ang isang lalaki matapos maaresto sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Orani Municipal Police Station kung saan nakumpiska ang mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Arestado ang isang suspect sa ikinasang bypass operation ng Orani Municipal Police Station sa Barangay Bayan, Orani, Bataan. Kinilala ang suspect na si alias Boy, 53 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Pinangunahan ng mga operatiba ng Orani MPS ang operasyon kung saan nasamsam mula sa suspect ang nasa 20 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 136,000 pesos matapos makipagtransaksyon sa isang pulis na nagpanggap na kosher buyer. Nakumpiska ang ebidensya ay maayos na idokumento at kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampalaban sa suspect. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan PPO, patuloy na paiigtingin ang kampanya kontra droga alinsunod sa direktiba ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., partikular sa ikalawang punto ng kanyang 7-point agenda, ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa illegal na droga, loose firearms at terorismo. Mula dito sa Central Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. 2 individual ang naaresto matapos makumpiskahan ng maigit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation ng Quezon PNP sa bayan ng Candelaria. Patrolwoman Priscel May Urbano sa report. 2 lalaki ang naaresto ng mga tauhan ng Candelaria Municipal Police Station sa ikinasang bypass operation sa Purok 3 Braille Subdivision, Barangay Masinsur, Candelaria, Quezon. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ken, 31 taong gulang, residente ng Barangay Pahinga Norte, Candelaria, Quezon, na tinaguri ang high-value individual, at alias Mel, 29 taong gulang, residente ng Barangay Manggalang Kiling, Sariaya, Quezon, na tinagurian namang street-level individual. Sa isinagawang inventaryo, nakumpiska mula sa kanila ang 2 heat-sealed transparent plastic bag at 2 heat-sealed plastic sachet
sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang 71 gramo na may standard drug price na 482,800 pesos. Na-recover din ang isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bus money at isang kulay dark blue na sling bag. Sa kasalukuyan, ang mga sospek ay nasa kustodiya ng Candelaria Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, isang patunay ito ng pagsuporta sa 7-point agenda ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief PNP, na kung saan isa sa mga binigyang diin dito ay ang pagpapatuloy at pagpapalakas ng kampanya laban sa iligal na droga. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Pisalmay T. Orban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Naaresto naman ng mga otoridad ang isang lalaki na suspect sa panggagahasa sa isang menor de edad sa isinagawang operasyon sa Barangay Timbaan, San Andres, Catanduanes. Police Staff Sergeant Tadeus Quintana, ibalita mo. Nakalas ng mga tauhan ng San Andres Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Francis T. Tabo, the first Chief of Police ng nasambit na himpilan ang isang suspect kaugnay ng inulat na insidente ng panggagahasa sa isang minor de edad na babae sa Barangay Timbaan noong Agosto 27 taong kasalukuyan. Batay sa ulat, agad na rumisponde ang San Andres MPS matapos makatanggap ng tawag mula sa isang opisyal ng barangay. Kasama ni Police Major Tabo ang mga tauhan ng Women and Children Protection Desk o WCPD sa patungo sa lugar upang magsagawa ng investigasyon. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay at mga testigo, matagumpay na naaresto ang suspect. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang biktima ay isang minor de edad na babae na pag-alaman din na ang suspect ay dati nang naharap sa kalintulad na kaso. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng San Andres MPS ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8353 o the Anti-Rape Law of 1997 kaugnay ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Patuloy ang masusing investigasyon ng San Andres MPS upang matiyak na makakamtan ng biktima ang nararapat na hustisya. Ang agarang pagresponde at pagkakahuli ng San Andres MPS sa suspect ay patunay ng kanilang mabilis at epektibong aksyon para sa kapakanan ng mamamayan. Ito rin ay kaakibat sa agenda at direktiba ng ating Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nagsusulong ng maagap na tugon at masusing investigasyon laban sa kriminalidad. Mula dito sa probinsya ng Catanduanes, ang Gahapi Island ng Kabikolan. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Quintana. Patuloy na ipinamalas ng kapulisan ng kanilang malasakit sa komunidad matapos magsagawa ng community outreach activity ang 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, katuwang ang kanilang company advisory group sa bayan ng Lasam, Cagayan. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Eduardo Balawag. Ng layunin na makapaghatid ng serbisyo at malasakit sa komunidad, nagsagawa ng community outreach activity ang 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Company Advisory Group sa 4 na pamilyang may kapansanan sa Barangay Sentro 2, Lasam, Cagayan. Noong Agosto 25, nagsagawa ng assessment ang mga tauhan ng 3rd Mobile Force Platoon kasama ang advisory group upang alamin ang kanilang pangunahing pangangailangan. Karamihan sa kanila ay bulag, bedridden, hirap ng makalakad at may malabong paningin. Bilang tugon, agad na kumilos ang mga miyembro ng advisory group at ihinatid ang mga benepisyaryo sa optical clinic ni Dr. Glidin Soriano, isa ring miyembro ng nasabing grupo. Inalalayan sila mula sa pagpunta hanggang sa pag-uwi. Dinala rin sila sa DSW Satellite Office ng Abulog kung saan sila ay nakatanggap ng financial assistance. Kasabay nito, ipinagkaloob din sa kanila ang bigas, grocery items at diaper na mula sa kontribusyon ng advisory group. Personal itong inaabot sa pamamagitan ng maikling programa na isinagawa mismo sa kanilang barangay. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat sina punong barangay Isel Rubio sa pagpili ng kapulisan na tulungan ang kanilang mga residente. Isa pong malaking pasasalamat at karangalan po na isa po sa inyong organization
sa kapulisan sa pangunguna po ni Sir Mukay na nabigyan po ng tulong ang aming mga tatlong constituent po dito sa Barangay Sentro 2, Lasam, Cagayan po. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Labis din ang pasasalamat ni na Tatay Abraham Tugadi, Tatay Uldarico Bayon, Nanay Mansyeta Tugangi at Nanay Evelyn Brendes na sa kabila ng kanilang kapansanan ay naantig at napaluha sa natanggap na mga tulong. Thank you po. Dagiti tulong yo apo. Agyam-yaman kami, itisaya at yu, nang nangruna, kada kayo apo, kapulisan, amira masubsubalita na po, ititulong yu kada kami apo. Samantala, ipinabot ni Police Major Jefferson D. Mukay, Acting Force Commander, ang kanyang pasasalamat sa lahat ng membro ng Company Advisory Group, gayon din sa DSWD District 2 at barangay officials ng Sentro 2 sa kanilang walang sawang tulong at suporta. Sa lahat ng members ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company Advisory Group, maraming salamat po, Sir Ma'am, sa lahat ng tulong, donasyon na ipinamahagi ninyo sa ating mga nangangailangan na mga kababayan. Dahil sa inyong tulong, nabigyan natin ng pag-asa ang ating mga kababayan. Tunay nga, kapag nagkakaisa ang lahat, mas marami tayong natutulungan nating mga kababayan. Ulitin ko, maraming salamat at God bless you more, Sir at Ma'am. Mabuhay po tayong lahat. Ang naturang aktibidad ay patunay ng pagtutulungan ng kapulisan, pamahalaan at komunidad upang mapalakas ang ugnayan at maisulong ang kapakanan ng mga sektor na higit na nangangailangan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Balawag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balawag. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Arestado ang isang hinihinalang drug dealer matapos makumpiskahan ng mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Loon Municipal Police Station sa bayan ng Loon, Bohol. Nakibalita dyan si Patrolwoman Annalyn Canoog. Ang drug dealer matapos tumakuha ng mahigit 100K na halaga ng pinaghihinalaang shabu sa isang buy-bust operation na sinagawa sa Purok 4, Tuntunan, Loon, Bohol. Alas 8:43 ng gabi dito lamang ika-23 ng Agosto sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Thomas Dinchong, Chief of Police ng Loon Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office and suspect si Jesse 31 anyos, construction worker sa Dente ng Purok 6, Tuntunan, Loon, Bohol. Nakuha mula sa suspect ang 6 na pakete ng hinalang shabu na may kabuuang timbang na 17 na gramo at may tinatayang halaga na 115,600 pesos, isang pouch, 2 Huawei na cellphone, isang motor at buy-bust money. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kakaharapin ng suspect na kasalukuyang nakadetain sa nasabing tanggapan. Ako po si James Donald Dumognera, Miss po ng Loon Police Station, Bohol Police Provincial Office, PRO 7. Sa ngalan ng aming Chief of Police, Police Captain Thomas Jenchong, patuloy na nagpaalala sa lahat ng mamamayan na ang paggamit, pagdadala o pagbibinta ng illegal na droga ay isang malaking paglabag sa ating batas. Hindi tayo titigil sa ating tungkulin na protektahan ang mamamayan, lalong-lalo na sa masamang epekto na ipinagbabawal ng droga na maituring na isang sakit o salot sa ating buhay, lalo na sa ating kaisipan, kalusugan at pag-uugali na nakakasira sa ating relasyon sa ating mga pamilya, kapitbahay at mga kaibigan. Sa pamumuno ng aming Chief of Police, kasama namin kayong lahat para sa madali nating makamtan ang tunay na kapayapaan at katiwasayan sa mahal nating bayan. Sa ilalim ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartares Jr., buong determinasyon ng mga kapulisan sa pagtugi sa mga sangkot sa illegal na droga upang mapanatili ang hayusan at kiligtasan ng komunidad dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Walang takas ang isang nakatalang top 3 municipal most wanted person sa kasong rape matapos maaresto ng Ormoc City PNP
sa Barangay Quezon Junior, Ormoc City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Camberley Flores. Ng mga otoridad ang nakatalagang top 3 municipal most wanted person na may kasong rape matapos mahuli sa Barangay Quezon Junior, Ormoc City. Naaresto ang akusado bandang alas 6 ng gabi ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station 6 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266-A 1D ng Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Ormoc City PS6 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang pagkilos ng pambansang pulisya laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanatili ang katahimikan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Kalakip nito ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang serbisyo at mapatatag ang tiwala ng publiko. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Matagumpay na naisagawa ng Tigbawan Municipal Police Station ang isang school-based symposium para sa mga kabataan sa Barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo. Nakatutok dyan si Patrolwoman Justin May Halores. Matagumpay na isinagawa ng Tigbawan Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Alfred Mansoy, OIC, katuwang si Tigbawan PPO1 Lenny Somblingo at Tigbawan DSWDO Social Welfare Assistant na si Sharon Gay Terania. Ang isang school-based symposium sa Napnapan National High School, Barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo, nito lamang ika-29 ng Agosto taong kasalukuyan. Tinatayang nasa 150 mag-aaral mula grade 12 ang lumahok sa nasabing aktibidad. Tinalakay sa symposium ang mahahalagang paksa tulad ng anti-bullying law, anti-rape law, anti-illegal drugs at anti-terrorism law. Namahagi rin ng mga IEC materials ukol sa crime prevention upang higit pang mapalakas ang kaalaman at kamalayan ng kabataan sa usapin ng kaligtasan at pag-iwas sa krimen. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan at komunidad sa pamamagitan ng edukasyon at magsilbing gabay para sa kabataan tungo sa pagiging responsable at ligtas na mamamayan. Alinsunod ito sa 7-point agenda ni Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., partikular sa programang Sustaining Campaign Against Illegal Drugs, Loose Firearms and Terrorism. Nagtataguyod ng mas malapit na pakikipag-ugnayan ng PNP sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na sa kabataan. Sa pamamagitan ng ganitong hakbangin, muling pinatunayan ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang kanilang tapat na paglilingkod para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Justin May Halores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nasa kote ang isang lalaki na sangkot umano sa illegal hydraulic mining sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng South Cotabato. Patrolwoman Emilio Pedroso sa balita. Arestado ang isang lalaki matapos isagawa ang operasyon laban sa banlas o ang illegal hydraulic mining sa tri-boundary ng Barangay Pulabato, Danlag at Tablo, Tampakan, South Cotabato nitong ika-30 ng Agosto taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng South Cotabato Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Samuel Kadungon, Provincial Director, 1st Provincial Mobile Force Company, 1205th Regional Mobile Force Battalion, Tampakan Municipal Police Station, MDRRMO Tampakan, Barangay Officials, NRO, at 39th Infantry Battalion Charlie Company ng Philippine Army. Ayon kay Police Colonel Samuel Kadungon, nahuli ang isang lalaki matapos tangkaing tumakas subalit nahulog ito sa bangin at nagtamo ng sugat. Agad naman siyang nabigyan ng paunang lunas at ngayon ay nasa kustodiya ng mga otoridad. Samantala, ang dalawang iba pa ay nakatakas ngunit tukoy na ng mga otoridad ang kanilang pagkakakilanlan. Na-recover sa lugar ng pinangyarihan ang iba't ibang kagamitan na ginamit sa illegal mining gaya ng pala, maso, matatalas na bakal, malalaking hose,
plastic pipes, sluice box, mga lambat, at mga radio communication devices. Sinira din ng mga otoridad ang mga bunkhouse na natagpuan sa lugar. Matatandaang nauna nang nagbabala ang mayor ng nasabing bayan sa mga sangkot sa banlas na hindi niya palalampasin ang mga iligal na aktibidad na sumisira sa kalikasan kasama ang mga finanser nito. Patuloy ang pananawagan ng mga otoridad sa mga residente na makiisa sa kampanya laban sa illegal mining at isumbong sa mga kinauukulan ang anumang kahalintulad na aktibidad sa kanilang lugar. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emelo F. Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. Arestado ang isang konduktor ng bus matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa ikinasang drug buy-bus operation ng mga operatiba ng Osamis City Police Station sa Barangay Gango, Osamis City. Patrolwoman Danessa Berdos, ibalita mo. Arestado ang isang individual sa kinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Osamis City PNP sa Barangay Gango, Osamis City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Vilnosa, officer in charge ng Osamis City Police Station, ang suspect na si alias John, lalaki 43 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay San Antonio, Osamis City. Sa kinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Osamis City Police Station ay nasamsam ang 5 pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakadakip ng suspect ay bunga ng walang humpay na kampanya kontra ilikal na droga sa ilalim ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. upang panatilihing ligtas at payapa ang nasasakupang komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Mati City, habang naaresto naman ang 2 suspect. Ang report mula kay Patrolwoman Daphne Pasaol. Ng mga otoridad ang tinatayang 50 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 340,000 pesos sa isang matagumpay na buy-bust operation na isnagawa sa Purok 2, Santo Niño, Barangay Sentral noong gabi ng Agosto 29. Kinilala ang mga suspect na si alias Habib, 54 anyos, may asawa at residente ng Kulyat, Tandang Sora, Quezon City. Kasama niyang nahuli ang isa pang kinilalang si alias Verosa, 35 anyos, residente ng Barangay Matiaw, Mati City. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency 11, katuwang ang Mati City Police Station, 2nd Davao Oriental PMFC, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at Regional Intelligence Unit 11. Ang 2 suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa gitna ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa legal na droga, nananatiling matatag ang mga otoridad sa pagtupad ng kanilang tungkulin na linisin ang mga komunidad mula sa banta ng ipinagbabawal na gamot. Mula dito sa Region 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaol. Hindi umabot sa Siargao ang isang lalaki matapos mahuli ng mga otoridad na may dalang tinatayang 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ang balita mula kay Patrolwoman Kay Francisco. Arestado ang isang pasahero patungong Siargao matapos mahulihan ng 408,000 na halaga ng iligal na droga sa isinagawang random paneling inspection bandang alas 10 ng umaga, Agosto 27 sa Philippine Ports Authority, Poblacion Dapa, Surigao del Norte. Kinilala ang suspect na si alias Nel,
37 anyos at residente ng Barangay Espina, Surigao City, Surigao del Norte, na agad isinailalim sa kustodiya ng mga otoridad. Nasamsam mula sa kanya ang tinatayang 60 na gramo na hinihinalang shabu at 1.6 na gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 41,500 pesos cash at iba't ibang paraphernalia. Kasalukuyang inihanda ang kaso laban sa suspect sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ay pinagsabi na isinagawa ng DAPA Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 13 at Philippine Coast Guard. Sa pagpapatuloy ng maigting na kampanya ng Pro-13 ay nananatiling matatag ang pahayag ng pamunuan na walang ligtas na lugar para sa mga nagtutulak at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa Caraga Region. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman K. Francisco, alagad batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, in behalf po ng PNN Production Family, nais po namin batiin ang aming butihing director na si Police Brigadier General Marvin Joe Saro ng happy birthday po, sir. Enjoy your day, sir, at God bless po. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief, PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.